Good morning. Welcome back. Sumabit yung lure ko. Shit. Nandito tayo ngayon sa Lagoon Pier. Day 3 ng ating fishing challenge. Chinek ko with Gemini. Sabi niya don't expect na maraming fish nakakagat dahil tanghali na taas ang araw, taas ang temperature ng tubig. It was low tide kahapon. Ngayon, low tide pa rin pero pataas na. May nakita ako kanina ang isang nagfi-fishing. Nandun siya sa spot na maraming nahuli yung mga tao. Na-mention ko kahapon, umuwi ako maga kasi sabi ko nako-conscious ako. Hindi naman dahil sa kino-compare ko yung sarili ko sa iba, kundi may mga gusto kasi akong subukan na kunyari iba yung lure na ginamit ko, iba yung ginagawa ko. Pagka nakatayo ka dun sa maraming tao, sabihin nila, oh gawin mo to, gamitin mo to, ganyan di ba? Tapos hindi ko gagawin ko yung ginagawa ko. Para na lang walang. Anyway, I should not have gone home earlier. Now you know. Anyway, nandito tayo ngayon. Ito yung spot na maraming tao, marami silang nahuli. Hindi ko alam kung bakit. Was it the technique? Was it the lure? Or yung spot mismo? Hindi kalaliman, hindi malalim yung tubig dito mas malalim dun sa dulo ng pier. Ang iniisip ko dahil may biglang palalim dito kaya maraming isda. Australian salmon yung hinuhuli kahapon, yung marami kahapon. Iniisip ko baka dahil may palalim kaya productive yung area. Meron namang iba na may bait silang ginagamit, nakatamba yung fishing rod nila. Yung isa doon, 4 yung fishing rod niya pero wala akong nakitang huli. Meron isang matanda dito na consistent siya siya yung una kong nakita rito na sa 6 na hagis nakalimang huli siya dito sa lugar na to. It's somewhere around halfway ng pier, nasa gitna. I'm thinking na kasi nung unang punta ko rito maalon tong lugar na yung banda ron, maalon, pero di banda rito na wala yung nag-flatten out yung wave. So inisip ko baka biglang palalim yung buhangin kaya maraming fish. So wala naman akong goal na mahuli, gusto ko lang makapagtapon. Halos 12 o'clock na pala. 11:53 time check. Tinanghali ako. Anyway, simulan ko na. I'll just update you as I go along. Hindi ko napakita sa inyo yung gamit kong lure. Spoon yung gamit ko, silver. Ganyan lang, tahimik. Dun sa dulo, marami ng bato Palagi akong nawawala ng lure dun Sumasabit, snag. So gusto ko i-test itong lugar na to. Bakit marami silang huli rito? Susubukan natin. Ano ba yung dahilan? Sabi nung matanda, tawagin na lang natin siyang Fred para may pangalan. Sabi ni Fred, dahan-dahan lang yung retrieve and make sure na pagkatapos mong mag-cast, bigyan mo ilang seconds para bumaba yung lure mo, and then dahan-dahan yung cast, so yung retrieve. So that's what I'm doing.
See how it goes. Morning. Not yet. I just got here. Oh, Not yet. okay. Well, hope you. Thank you. Friendly yung mga tao dito eh. Kakausapin ka nila. Kwento-kwento, small talk. Although every now and then, meron din syempre na hindi ganon. Ayun. That's human nature, di ba? Kahit saan ka magpunta may ganon. Pero mas maraming tao na positive yung nature. Eh, minsan okay lang, hindi ka kakausapin, pero ngingiti, acknowledge yung presence mo, nandiyan ka. Siguro introvert, shy din. Eh, okay lang yung ganun. Ganun oras tayo dito. 12, mga 2 o'clock. And then, babanat na ako 2 to 4, 2 to 6. So, mga 4 hours ng trabaho. Ang pinagkakakitaan ko ngayon is Uber Eats delivery. Although mabagal ngayon. Mabagal as in tumaas ang presyo ng gas. Siyempre kasunod doon tumataas lahat ng bilihin. So maraming nagtitipid, maraming hindi nag-order ng takeout. Dapat maaga ako eh. Balak ko noon. Balak ko gabi, alis ako ng 8 AM. Kaya lang gising na ako ng 4 AM. Gising na ako ng 4. Nag-upload akong video. And then around 6 ay nantok uli ako, higa uli ako. Paggising ko 8:20 na. So inisip ko 9 o'clock makakalis ako. Pagtingin ko sa phone ko, kailangan siya i-recharge. So past 9 na ako nakaalis. Pagdating ako dito, ayun, nung mag-start ako, magto-12 na. So okay lang. Mamaya din kasi may meeting akong attendan, club meeting. Nag-attend ako, bala ko sumali ng Anglers Club dun sa Mecha, malapit sa amin. Merong talk mamaya about catching tuna. Malayo pa ako doon, pero yun yung gusto kong marating. So attend ako mamaya with the intention na mag-decide ako kung sasali ba ako doon sa club o hindi. Dahil siguro may club membership yun that would come out to about $200. Ganun kasi yung cost ng tennis club membership ko ngayon. 200 for 1 year. Pakita ko muna yung lure na gamit ko. Kalimutan ko pakita sa inyo. Ito. Kikita niyo ba? Tagilid yung camera ko eh. Nilagyan ko ng 3 gram weight para maihagis ko. Meron siyang 3 gram na weight plus yung weight ng lure para mabigat.
Testing natin tong pier kung may kakagat. Kasi pag ganun yung araw, nakaharap tayo against the araw. Sabi ni Gemini, try mo din kasi minsan may mga big fish na nagtatago waiting for bait fish doon sa lilim. Malinaw yung tubig, I can see the bottom. Medyo translucent pero I don't see anything different here. Hindi naman ganun kalalim dito eh. So ang tanong, bakit maraming isda ditong nahuli kahapon? May isa pang tanong, dahil ba sa fishing line ko? Kasi hindi siya fluorocarbon or monofilament. It's braided, 40 pound. Anong bang kulay ito? Yellow green. Sabi ni AI, baka issue din daw to. Inisip ko, ito yung binili ko nung hindi pa ako marunong eh. So why not just make the best out of it. Yung mga nakakahuli kahapon, and kahit si Fred, yung matanda na 5 out of 6 may nahuli siya. Pansin ko yung gamit niyang fishing line, hindi naman siya fluorocarbon eh, kulay green yung line niya eh. So siguro baka dahil makikita niyo green yung tubig dito, baka dahil doon. Nag-order na ako sa AliExpress ng braided white, 20 pound rating niya. So mas manipis siya. And I read somewhere na kapag white daw, kasi yung big fish, they tend to look up when hunting. Dali lang. Paano ko ba ayusin to? So, ang logic daw doon, pag puti yung line mo, pag nag-look up ang big fish, ang background nung nakikita nila is the sun. So, kung puti yung fishing line mo, hindi siya makikita apparently ng fish. Now, may tanong ako dyan. Paano alam itong mga eksperto na nakakakita ang fish? Diba? Sure, may mata sila. Pero I'm sure like gaya ng mga insekto, iba yung nakikita nila compared sa nakikita nating tao. Yun yung hypothesis ko, na baka hindi nila nakikita, it's probably something else. Kasi nung araw naman, unang panahon, yung mga sinauna pa, wala namang, diba, wala namang braided monofilament or fluorocarbon lines. Meron na silang string for fishing na hopefully matibay. Nakakahuli naman sila. Akala ko may kagat ako. Masyado ba ako maingay? So ang game plan ko is tatapon ko dun sa malayo and then slowly i-reel in ko, i-retrieve natin siguro every turn of the crank, dalawang turn,
pause ko ng 5 seconds and then continue hanggang makuha natin ulit. Start over. Pagkatapon na ganun, pabayaan ko lang muna siya mag-sink. Pwede lang hindi na magtrabaho, fishing na lang palagi eh. Ganda sana. Although may ganun sa YouTube, may mga channel, may mga Pinoy na parang si Sabang Angler. Hindi siya accurate numbers, pero at 61 million views ng channel niya, kumikita siya ng about $2,000 a month. Now, hindi siya accurate na yun yung kinikita niya. Minsan mataas, minsan mababa, pero I can verify na reliable yung information kasi may YouTube channel ako na kumikita rin, although $300 lang a month US. Dun sa webpage na yon, Social Blade, halos ganon yung numbers, halos pareho. Tama yung number of views, yung revenue is within ballpark figure, so halos nandun na. So at least may idea tayo kung na pwede siyang pagkakitaan, more so kung meron pa sponsorship. Kaya lang complicated na yun pagka ganun. Well, anyway, layo tayo ron. Fishing lang muna, fishing. Isa pa, pinapractice ko yung tapon, yung casting. Bago ako dito, tsaka doon sa isang pinupuntahan ko sa Docklands, pag magkakast ako dati, nagbubuhol yung line doon sa dito, nagbubuhol siya. Turns out na tawag doon wind knots. Parang magaan masyado yung lure na ginagamit ko, na pagtapon dihilahin niya pataas yung ganun, pagtapon ko pataas muna hihilahin niya, and then ang bagal na, or minsan may hangin, tinutulak niya, ini-slow down niya yung pagbaba ng lure, nagbubuhol-buhol ngayon. So doon nauubos yung oras ko dati. So ngayon, pag masyadong magaan yung lure, nilalagyan ko ng added weight. And lately, yung mga binibili ko na lure sa Ali or sa Amazon, at least 10 grams, 20 kung gagamitin ko to. And then may order ako na rod. It's for big fish. Ang tawag doon, force tawag nila, basta it's 13 kg. So yung lure weight would be about 40 to 200. Yung lure na, yung rod na yun, gagamitin ko for beach casting, surf casting. Yan yung nandun na ako sa tabing dagat, dun sa buhangin, dun na ako tatayo. Boat, ay nice. Hindi pa siguro, malayo tayo dun. Pag meron, why not? Pero sa ngayon, hindi pa, uuwi na to. All good? Perfect. Yeah, it's middle of the day. Uwi na siya, Siya yung kanina nakita natin sa malayo. Ay, siya yung nandun dati, dun sa Kerford Road. Ayun, ito mo yung bag. It's that bag. So siguro malapit lang siya rito, or palagi siya rito. Parang may kagat. Wala. Parang may kagat na
There was this guy na wala siyang mahuli. 1 year na siya. 1 year na siya nag-fishing. Beginner din. 1 year na siya nag-fishing. He goes regularly. Siguro sabihin natin regularly. Once a month. Pero at that rate, wala kang mahuli. For 1 year, siguro madalang na at some point. Anyway, tinatanong niya ron sa grupo, bakit ba wala akong mahuli? The top rated answer was that there was this guy na 10 years na siya nag-fishing. 10 years. Yeah. And it's not every day na may nahuhuli siya. So, ang sabi niya, parang may fog na padating, oh. Ang sabi nung top rated guy, comment, sabi niya, the point is to go fishing. Catching something is the bonus. So, being out here, if fishing ka, that's it. It's the uncertainty. Parang may fog. It's weird, tanghaling tapat. Ito natin. Subukan natin yung minnow, soft plastic. Ito yung lure na sinuggest ni Fred, yung matanda na consistent. Sabi niya he was using soft plastic. It was white or some off-white, white combo. Although the very next day bumalik ako, wala rin ako nahuli. I tried white, I tried a spoon, sinubukan ko yung soft plastic, wala. May fog na, oh. So, soft plastic, jig head. I'll show you. Ito, soft plastic siya. Jig head with weight on swivel. Subukan muna natin dito sa base kung may kakagat. Pasyal muna natin to. Muntik sumabit. Buti na lang nakuha ko pa. Kala ko may kagat. Ang difference ng snag sa may kagat, actual fish, hihilahin ng fish yung line mo, They try to get away. Pag snag, andun lang siya. So bad news yung snag dahil pag di mo makuha, ibig sabihin wala na yung lure mo, kung ano pa yung nakakabit na may iiwan dun. Kanina habang naghihintay mag-charge yung phone ko, syempre natanong-tanong ko sa Gemini, may nabanggit siya na metal slug.
or blade. So usually tinitignan ko kagad, ginugoogle ko kagad ano ba itsura nito, and then okay, may ganito akong ginagamit. At yung kaninang gamit ko is a spoon. I think tawag din doon metal slug, I'm not sure. Sabi ni Gemini dapat isa yon sa mga staple mo or palagi mong dala sa tackle box. So tatlo yung ganun ko originally, na snag na yung isa, dalawa na lang. Nung makita ko yung image, chinek ko yung AliExpress, ano bang available na ganito. May nakita akong isang magandang produkto na binili ko dahil maganda yung video niya. Pinapakita niya yung action nung lure, which is maganda. Yun yung hanap ko sa isang lure, merong action, meron siya ginagawa when you try to retrieve or pag ginijig mo. So kinuha ko, arrives in 2 weeks. Every time na may dumating akong lure, papakita ko sa inyo. Ang problema sa ganung pa isa-isang order, ang mahal ng shipping. Halos pareho ng presyo nung kung ano yung item na binili mo. Yung binili kong lure kanina, parang $3.50, ganon yung shipping cost niya. So mas makakamura ako kung maramihan yung bibiling ko. Kaya lang iniiwasan ko rin yun dahil yung shopping cart ko nasa $200 na. AliExpress pa lang yun. Yung Amazon ko ganun din, nasa $200 na. So ginagawa ko na lang, I try to delay, kasi pag kailangan ko talagang babalik-balikan ko i-delay ko by 1 or 3 days. Pag-iisipan ko kailangan ko ba o hindi. Kailangan, kinukuha ko na. Ang criteria ko, ang filter ko is pwede bang gawa ng paraan. Kung magagawa ng paraan, gagawin natin ng paraan. Gaya ng tripod kanina, naisip pa ba okay siguro may tripod para may angle yung shots habang nagfi-fishing. Kalimutan ko i-set up, and then nilagay ko lang sa shopping cart yung tripod. Naisip ko pag kailangan ko to babalikan ko and then naisip ko I don't need it, kasi yung selfie stick ko na noong ko pa nabili, extensible siya, pwede siya itaas up to 3 feet or 1 meter. Okay na yun, so hindi ko na kailangan yung tripod. Ngayon pag nag beach fishing na ako, I'm not sure kung pwede pa rin yun dahil maliit yung base niya, tutumba siya. Anyway, we'll cross that bridge when we get there. Punta na ako dito sa dulo ng pier. Medyo malalim na yung tubig. Dito na ako nagkakasabit-sabit ng lure. Subukan lang natin. Time check is about 1 p.m. So 1 hour tayo dito. Nagyaya sila kanina sa bahay. It's either tennis o gagala. Sabi ko maaga ako dapat fishing, gagawa ng video. So punta daw silang Macedon Ranges.
Yun yata yung maraming autumn leaves. So I don't think I need that. Doon sa may amin marami na eh. You just need to get out. Lalakarin mo lang. Okay, last na tapo na to. Mag-o 1:30 na. Walang huli. Ito lang. Actually, hindi naman ako zero talaga simula nung mag-start. May nahuli ako dating flathead, siguro mga 10-20 cm. Doon yung sa Docklands. Ang lure na gamit ko noon, soft plastic siya pero frog, palaka. Dahil maliit siya, catch and release, binalik ko sa tubig. That was 2 months ago siguro. April. So May na ngayon. Wala, 1 month pa lang. Gamit ko pa noon yung una kong rod and reel combo na nakuha ko sa Amazon. Yung binalik ko. Okay. Last na yan. So ligpit and then recap. Ganda ng araw. Trabaho muna, exercise. I'll do Uber Eats delivery. Tapos attend ako ng anglers meeting sa Mitcham. That's at 7. So Uber Eats delivery ako from 2 PM to 4 PM. Hindi naman siya straight na puro bike. Every now and then may pahinga. Deliver, pahinga, lakad konti. Pero I'm constantly moving naman. Nakatayo, naglalakad, or nagbabike. Merong mga sprints. Merong easy lang na mahaba. Usually pinakamalayong order ko is 3-4 kilometers. 3 kilometers malayo na. Usually average ko mga 2 kilometers lang. May sandbar dun, no? So if that's a sandbar, meron sigurong parang riptide na pabalik. Identify ko yun. Nakita ko dati katapat nung blue na yon, yung blue wall, parang meron dong, hindi naman siya riptide pero yung gap, parang may hole siya ron na pwede ka magtapon. Sinubukan ko magtapon gamit itong rod na to, pero hindi naman nakakalayo dahil magaan yung mga lure na ginagamit ko eh, kaya kumukuha ng mabibigat na eh. So liligpit muna tayo. Habang nagliligpit, I'll do a recap. Again, enjoy yung fishing. Walang nahuli pero all good. Enjoy naman. That's the idea. At least nag-enjoy ka sa ginagawa mo.
nag-enjoy ako sa ginagawa ko. But yung Uber Eats delivery, enjoy siya. I bike like dati 6 hours, 8 hours, meron one time 10 hours pa. Kahit wala pang kita, I am putting in time towards learning this skill, creating videos, building a channel, and getting fit. So ganyan muna, over and out. I'll see you again tomorrow. I'll go, tomorrow is Thursday, I'll go umaga. I'll go early. Well, siguro mga ganitong oras ulit. Realistically, ganitong oras ulit siya. Okay naman, nothing wrong with this one. Okay, thanks for watching. I'll see you again tomorrow.